Mga kababayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong Pangulo mga tambay, si BBM ay alam pa kaya niya ang kanya sinasabi at marunong pa kaya siyang mahiya sa taong bayan para po sabihin niya ng pag-aabuso at sa kapangyarihan. Ibig sabihin ang pag-aabuso sa kapangyarihan at kasakiman ay kailangan na raw pong matapos at wakasan. Ibang klase po. Ibang klaseng pangulo ito. Ang pag-aabuso. Sino po ba nag-abuso? At sino po ba ang sobrang grabe ang ginawa sa kapangyarihan at kasakiman? Mga kabayan, wawakasan na raw po niya. Mga kabayan, ibang klase po ang Pangulo. Painggan po natin mga kabayan ang kanya pong sinasabi at komentuhan po natin. Ibang klase po ang Pangulo natin ngayon. Unbelievable. Lahat po na sinasabi niya. Parang siya po ay napakalinis at wala pong bahid man lang na kahit gahibla, kahit gamunggo at gaasin. Wala po siyang bahid, anomalya at korupsyon sa kanyang panunungkulan. Tingnan po natin ang pagmumuka at siya pa ang may ganang magalit sa kanya pong statement. Unbelievable. Sanay na sanay po talaga. Napakahusay pong artista ng Pangulo ng Bansa. Grabe po. Sanay na sanay pong umarte. Lights, camera, action po talaga. Komento ko po. Painggan po natin. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Kailangang matapos na ang nangyayaring pag-abuso sa kapangyarihan at kasakiman. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ng panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal at itinalagang opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines sa Malacanang kanina. Ayon sa Pangulo, sa gitna ng mga hamon na ito, kailangang manatiling matatag at nagkakaisa ang mga Pilipino para labanan ng korupsyon. Batid rin ni Pangulong Marcos ang pagkadismaya ng maraming mga Pilipino sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Ito ay sa gitna na rin ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay PBBM, kailangan tumugon at magbigay ng konkretong solusyon ang pamahalaan sa naging sentimiento na ito ng publiko. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga patong-patong na isyong lumulunod sa kanila araw-araw. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before, their rage is valid. It is born from years of frustration at a government characterized by systemic dysfunction and unfulfilled promises. Let us not dismiss that anger. Let us confront it. Let us be humble and provide concrete solutions. Kaya naman ayon sa Pangulo, kailangan magkaroon ng reforma sa gobyerno para maibalik ang tiwala ng mamamayan. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Reforming our government is the only way we have to win back the trust of our people. Sa huli, umapila ang Pangulo sa mga kapwa niya opisyal na maibigay sana ang isang pamahalaang marangal at may pagmamalaki ng mga susunod na henerasyon. Del Maribuho, May pagmamalaki po ba na susunod na henerasyon na meron tayong Pangulo na ganyan? Na sanay na sanay lang po. Sanay na sanay lang mag-speech, mga bayan. At sanay na sanay lang po mangako at sinasabing akala mo namang ginagawa niya. Puro promises. At ano pa ang magagawa niya sa loob ng 2 taon? Mag-4 na taon po. Ano pa ang magagawa niya? Ano pa ang gusto niyang baguhin? At ano pa ang maiaayos niya sa bansa? Sige nga, napakahusay po nito. Parang wala pong kinalaman sa maanumalya na mahigit 3 taong korupsyon sa ating bansa. Naglilinis-linisan. Kaya nga po tama yung sabi ng artiste. Kahanga-hanga po ang Pangulo na ito. Kahanga-hanga. Siya lang po ang bukod tanging Pangulo na napakalinis sa kasaysayan ng ating bansa. Bakit po? Balik tanaw po natin kung bakit napakalinis ng tao na ito. PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. PBBM, saludo po ako sa iyo.
Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit mo? Lagi kang naguhugas kamay. PBBM, saludo po. Yan po mga tama. Yan po ang trabaho po ng ating Pangulo ngayon. Lagi po niyang isinisisi sa iba para po siya ay maging malinis. Kaya nga po sabi ng isang aktor na saludong-saludo po siya kay BBM. Sanay na sanay pong maghugas kamay at napakalinis. Pag nahugasan niya na ang kanyang kamay at nailahad niya na po sa taong bayan at nakapag-speech na siya katulad ngayon, na akala mo kay galing-galing niya at lalabanan niya mga abusado at mga sakim sa kapangyarihan, mga magnanakaw, korupsyon, ibang klase. Kailangan na raw pong wakasan ang greed must come to end. Matindi to. To end na raw. Ay, ibang klase. Wawakasan na lahat ang pag-aabuso, ang kapangyarihan, ang kasakiman, at ang sinasabi pong korupsyon ay wawakasan niya na. Wala po siyang kaalam-alam, ano? Napakalinis. Napakalinis po ng Pangulo. Para po ang nangyari po sa ating bansa ay ang Pangulo po ay 3 taon po mahigit na natutulog at walang kaalam-alam sa nangyayari po sa gobyerno niya. Nagtulog lang po siya na mahigit 3 taon. Wala po siyang nakita. Hindi niya po binantayan at hindi man lang niya tiningnan ang mga pinipirmahan niya na GAA. Siya ang pumipirma. Hindi man lang niya nakikita na napakaraming isiningit na insertion sa mga budget na sa GAA na ginawa po sa Bicameral Conference Committee Report. Wala siyang nakita. Tulog. At ngayon po'y nanggagalaitin. Nanggagalaitin po ngayon si McCoy Jr. na talagang gusto niya ng wakasan ang mahigit 3 taon, lalong-lalo raw po sa flood control at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sino po ba nag-abuso sa kapangyarihan? Hiyang-hiya naman tayo sa Pangulo na ito. Tulog. Ano kaya tinira nito? Tumira kaya ito ng coke o ng pulburon? Ibang klase. Hindi mo ba alam ang ginawa mo sa dating Pangulo? Hindi ka ba umabuso sa kapangyarihan? Hindi mo ba inabuso ang kapangyarihan mo? Nakidnapping ang ginawa sa dating Pangulo. Hindi mo man lang binigyan ng due process sa bansa. Hindi mo man lang pinadala sa korte kahit sa piskal para maiharap sa korte ang dating Pangulo. Sino na nga abuso sa kapangyarihan? Sige nga. At pilit niyong ini-impeach ang Vice President na halal ng bayan na mahigit 32 million ang bumoto. Pinagkakaisahan yung ibagsak at i-impeach. Ibang klase. At yung pinsan mo, 3 taon mahigit na may issue ng korupsyon, hindi mo tinatanggal. Unbelievable. Tapos ngayon magsasalita ka na naman. Sino pa maniniwala sa'yo? Siguro, yung mga sabagay, nasa iyo naman ang AFP. Sa PNP, ang men in uniform naman, nasa iyo lahat. Dahil nagsalita na po ang mga yan. Na talagang sila po ay nananatili. Lalong-lalo raw po ang karamihang mga generals sa ating bansa ay tuwan-tuwa sila sa pagpapatakbo po ng napakahusay na presidente sa ating bansa at napakalinis. Ubod ng linis na presidente dahil napakahusay daw po maghugas ng kamay. Pagka may anomalya at kapalpakan ng kanyang gobyerno, ay napakadali po niyang maghugas kamay. Kaya po siya na po sa kasaysayan ng ating bansa at sa kasaysayan ng mundo. Ayon po kay Anjo Iliana, siya na po ang pinakamalinis na Pangulo. Hindi lang po sa bansa, kahit po sa buong mundo. Dahil sanay na sanay po maghugas ng kamay. Ang hindot na ito, umano. Ang napaka-grabe po ito. Garapal, umano. At napakahusay, gumamit at hindi po abusado sa kapangyarihan. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, wag na po nating habaan ang komento po natin sa napakagaling at napakahusay na Pangulo sa kasaysayan ng ating panahon at ng ating bansa. Napakalinis po dahil sanay na sanay po
siyang maghugas. Lagi pong naguhugas ng kamay, mga kababayan. Dahil wala naman po tayong aasahan, lalong-lalo po sa mga men in uniform at AFP. Dahil kasama rin po yata sila sa mga naguhugas ng kamay. Malilinis din sila. At hindi yata sila kasama, mga kababayan, sa mga basura na tinatawag pong nilalagay sa mga maleta na basura. Hindi kaya? Maraming salamat po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po sa inyo. Mabuhay rin po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. At ang mga panalangin at dasal po natin, mga kabayan, na maingatan po ang ating ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga tambay. At ganun din po mga kabayan, ingat po tayo, doble ingat po. Paalam po muna. Bye-bye!